Ayon kay Ed Calwag, kung titingnan natin ang istruktura ng lugar, makikita nating malalim ang ilog at malakas ang agos ng tubig. Posibleng magkaiba ang current sa ibabaw at sa ilalim ng ilog, kaya hindi imposibleng malunod ang isang tao. May mga nagtawas upang hanapin si Jorus, ngunit ayon kay Ed, kung nakita man siya sa isang lugar sa isang pagkakataon, maaaring wala na siya roon sa susunod na araw dahil sa patuloy na paggalaw ng tubig. Ang current ng ilog ay hindi tumitigil. Tuloy-tuloy ito at anumang sandali ay maaaring lumakas muli ang daloy ng tubig sa ilalim na posibleng muling mag-wash out sa katawan ni Jorus. Nakausap ni Ed ang isang tao na inakala niyang kamag-anak o kakilala ni Jorus. Pero nalaman niyang nakita lang din nito ang kaso sa social media. Noon ding panahong iyon, nagsagawa si Ed ng tinatawag na pagtatawas. At sa kanyang nakita, malayo na ang katawan ni Jorus mula sa lugar kung saan siya lumusong. Sa kanyang unang pananaw, nakita niyang tinangay ng current si Jorus. Dumaan sa isang pababang bahagi ng ilog at umikot sa isang bahagi ng tubig bago sumabit sa isang puno na matagal nang naroon sa ilalim. Pero ayon kay Ed, ilang linggo na ang nakalipas mula nang makita niya ito. Kaya hindi ibig sabihin na andun pa rin ang katawan sa kasalukuyan. Nang mapanood niya sa TV ang lugar na nakita niya sa kanyang pangitain, napagtanto niyang nadaanan na ito ng mga rescuer ngunit wala na roon si Jorus. Nilinaw din niya na hindi niya sinasabing mali ang mga psychic o iba pang nagtawas sa paghahanap kay Jorus. Maraming paraan ng divination or panghuhula. Isa na rito ang paggamit ng tarot cards na ginagamit din niya bilang bahagi ng cartomancy. Pero ayon kay Ed, ang tarot cards ay nagbibigay lamang ng impormasyon. Hindi nito direktang itinuturo ang pisikal na lokasyon ng isang tao. Maliban na lang kung ang isang psychic ay nasa mismong lugar, kailangang gawin ang tinatawag na grounding at remote viewing process upang mas matukoy ang eksaktong kinaroroonan. Ipinaliwanag din ni Ed ang proseso ng remote viewing kung saan kailangang maramdaman ang enerhiya ng lugar sa pamamagitan ng paghawak sa lupa at tubig at hayaan ang kakayahang saikiko na tukuyin ang direksyon kung saan maaaring naroon ang